Ang huling biyahe ni Kuya Romy. Hi Kuya Ken, mula pa nung simula ng channel mo, araw-araw akong nanonood. Yung mga kwento mo kasi parang totoo lagi. Kaya favorite ko to pakinggan bago ako matulog. Kahit natatakot ako minsan. Gusto ko sanang i-share yung nangyari sa tatay ng best friend ko. Dito po ako sa Cavite nakatira at ang pangalan ko po ay Gio. Sana po magustuhan niyo ang kwento ko. Ang kwentong ito ay tungkol sa tatay ng kaibigan ko na si Kuya Romy. Driver siya ng pampasaherong jeep sa gabi. Alam naman natin na iba ang mundo kapag gabi na, lalo na sa mga kalsadang hindi pa masyadong may ilaw. Isang gabi, mga 2:00 na ng madaling araw, pauwi na dapat si Kuya Romy. Isang biyahe na lang, sabi niya sa sarili niya. Tapos matutulog na siya. Sa terminal may isang babaeng sumakay. Nakasuot ito ng puting damit, medyo mahaba ang buhok at nakayuko habang naglalakad papunta sa likod. Sa sementeryo lang po, kuya. Sabi ng babae. Mahina ang boses, parang hangin lang. Kinabahan ng kaunti si Kuya Romy kasi sementeryo ang dadaanan. Madalas kasing sabihan ng mga driver na iwasan ang mga pasahero na galing sa ganoong lugar kapag hating gabi na. Pero dahil mabait si Kuya Romy at mukhang disente naman ang babae, pinagpatuloy niya. Habang nagmamaneho siya, tahimik lang. Wala siyang naririnig na galaw mula sa likod. Tumingin siya sa rear view mirror. Pero ang dilim, hindi niya maaninag ng maayos ang mukha ng babae. Ang kita lang niya ay ang puting damit nito. Nang malapit na sila sa tapat ng lumang sementeryo, nilamig bigla ang buong jeep. Kahit nakabukas ang bintana, parang bumigat ang hangin. Ito na po yung bababaan nyo, miss, sabi ni Kuya Romy. Tumigil siya at nakita niya sa salamin ng dahang-dahang tumayo ang babae. Naglakad dito papalapit sa bintana ng driver. Pero imbis na magbayad, lumapit lang lalo ang mukha nito. Nang tumingin si Kuya Romy ng diretso sa babae, parang tumigil ang mundo niya. Ang mukha ng babae ay hindi mukhang tao. Puro sugat, putok ang labi, at ang mga mata ay nakabaliktad. Pero ang mas nakakakilabot, nakangiti ito ng napakalapad hanggang sa umabot sa tenga. Kuya, wala po ba kayong dalang bulaklak? Tanong ng babae. Pero ang boses ay parang tilaok ng kalan. Natataranta. Pinaandar agad ni Kuya Romy ang jeep at binilisan ng takbo. Nang lingunin niya ulit sa likod, wala na yung babae. Nawala na parang bula. Nang makauwi siya sa bahay, sobrang putla niya. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Kinabukasan din, nalaman namin na may aksidente raw sa lugar na pinagbabaan niya. Isang babae na suot ay puting damit ang nahagip ng truck habang tumatawid noong gabing iyon. Ang katawan nito ay hinihila hanggang sa tapat ng sementeryo. Pero ang hindi alam ng iba, pagkatapos ng pangyayaring iyon, tuwing 2:00 ng madaling araw, gumigising si Kuya Romy dahil pakiramdam niya ay may sumasakay sa jeep niya. Maririnig daw niya ang boses na bumubulong. Salamat sa hatid, kuya. Balik ka bukas. Ilang linggo ang lumipas, hindi na nakayanan ni Kuya Romy. Nakita na lang siya ng pamilya niya sa garahe na nakaupo sa loob ng jeep, hindi na gumagalaw. Ang kakaiba, ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela at ang mukha niya ay nakatingin sa likod na parang may kasama siya. Hanggang ngayon, kapag dumadaan kami sa lumang sementeryo tuwing gabi, minsan ay maya kaming nakikitang jeep na humihinto sa tapat na parang may ibinababa na pasahero. Yun lamang po, Kuya Ken. Hindi na rin sumasakay ang kaibigan ko sa jeep kapag gabi na. Nakakatakot po talaga kung ano ang nakita niya. Sana po ma-share nyo ito para mag-ingat ang mga kababayan nating drivers sa gabi. Ingat po lagi kayo dyan. Salamat po. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo, Gio. Sobrang nakakapanindig balahibo talaga ito. Kaya lalo sa mga nagtatrabaho dyan na tumuuwi ng malalim na ng gabi, magdoble ingat kayo.
para makauwi pa rin kayo ng bahay niyo ng ligtas. Kayo mga ka-midnight, may mga kwento rin ba kayo na kagaya nito? O mga nakakakilabot at misteryosong pangyayari na naganap sa buhay niyo? Huwag na kayo mahiyang magbahagi ng kwento niyo dito sa ating channel upang mapakinggan din ng ating mga kapwa listeners. Muli, ako si Kuya Ken dito sa ating Ken's Midnight Stories. Lagi kayong mag-iingat, lalo na kapag nasa loob kayo ng bahay mag-isa o sa dilim.